Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga bisita, mga kaibigan at mga inaaralan sa Biblia na narito ngayon. At magandang gabi rin sa ating nasa Zoom ngayon na nakakonect. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bahagi po ng ating pagpupulong ay buksan ito sa pag-awit ng papuri sa Diyos na Jehovah at sa panalangin. Ating awitin ang numero 12. Ang pamagat, Dakilang Diyos, Jehovah. Kung ako po sa inyong kalagayan, awitin natin ito na nakatayo. At sa panalangin ay pangunahan tayo ni Brother Andy Panganiban. Sundan natin ang pagkanta ang ating musika. Napakasaganang spiritual muli ang matatanggap natin sa gabing ito, mga kapatid, na doon sa tatlong pagpupulong natin, tatlong bahagi. Ang una ay yung kayamanan mula sa salita ng Diyos na hinalaw ito sa awit Kabanatang 147 at Kabanataw 150. At kaagad susundan ito ng maging mahusay sa ministeryo. Pinakikita rito kung paano tayo gagamit ng mga pamamaraan para maging mahusay tayo sa ating ministeryo. At sa huli, yung ikatlong bahagi ay pamumuhay bilang Kristiyano. Ngayon ay subaybayan natin ang unang may bahagi. Ito ay sa kayamanan mula sa salita ng Diyos sa loob ng 10 minuto. Ang kanyang paksa, marami tayong dahilan para purihin si Jehovah. Gagampanan ito ni Brother Christian Calso. Brother Calso, handa na kaming makinig. Okay. Alam mo, Jean, ang ganda ng pahayag mo. Swabing-swabe, no? Ang ganda ng pagkakadugtong-dugtong ng pahayag ni Brother Jean. Si Nolan naman, napakabait nitong taong to, wala akong masabi. Napakabait, no? Talagang mapagmahal na tatay, lolo, at sinasama niya mga pamilya niya. Napakabait talaga. Sister Lilia,
Masipag to sa pangangaral. Napakasarap din niyang magluto ng banana cake. No? Tapos sasamahan pa niya ng coffee jelly. Bagay na bagay talaga yun. No? Hindi pa lang niya ako nabigyan ng coffee jelly, baka wala pang ingredients. Pero napakasaya, di ba, pag pinupuri yung isa. No? Di lalo na si Jehovah. At yan ang papag-usapan natin, yung paksa natin ngayon. No? Marami tayong dahilan para purihin si Jehovah. Okay. May tatlong dito na paraan, no, kung bakit kailangan talaga natin purihin si Jehovah. At subukan natin yung unang, yung basahin natin itong awit 147. Kasi tingnan natin yung picture dyan ng mga kapatid. Isa tong manunulat ng Biblia. Tapos siguro isa siyang kasama dun sa, ano yun, tawag dun, yung sa tapon sa Babylonia. Tapos nakabalik sa Jerusalem. Talagang kung babasahin natin yung 147 mga kapatid, at yung hanggang 150, yung nakapanahon sa araw na nitong midweek natin, tungkol lahat talaga sa papuri kay Jehovah. Okay, salamat sa picture natin. No? Tingnan natin basahin natin itong awit 147, 3 and 4 mga kapatid. No? Awit 147. Pinagagaling niya ang mga pusong nasasaktan. Tinatalian niya ang mga sugat nila. Binibilang niya ang mga bituin, tinatawag niya sa pangalan ang lahat ng ito. Okay. Yung 147.3, mga kapatid, iugnay natin sa Isaiah 57:15. Si Jehovah ay nasa taas, sa langit, no? Banal na dako. Tapos sabi niya doon, kasama mo ako sa pagdurusa para pasiglahin at palakisin kita. Kung iuugnay nyo doon sa 147.3, si Jehovah yung nagtatali ng sugat. Ibig sabihin, katabi niya siya, katabi natin. Kahit nasa langit siya, sa banal na dako. At pinalalakas, pinasasaya tayo, kumbaga sa panahon ng pagdurusa. Ito yung pangalawa. Kaya doon nakikita natin mga kapatid, no, na si Jehovah talaga ay nagmamalasakit sa atin. Emotional man at physical. Doon naman sa 4, kung titingnan nyo, sabi niya 147:4, may kinalaman naman sa bituin. Parang ang layo naman doon sa isa, sugat, tapos bituin. Paano inugnay nung manunulat na to? Tingnan natin mga kapatid yung unang Korinto 15:41. Sabi diyan, magkakaiba ang bawat uri ng bituin. Ibig sabihin, iba-iba ang bituin. Dito sa atin, sa universe natin, sa Milky Way universe, isang galaxy yan, yung Milky Way, composed of 100 to 400 billion stars. Milky Way pa lang yan. Isang galaxy pa lang yan. Sabi sa almost 200 billion to 2 trillion galaxies. Ang dami talagang bituin. Tapos, alam ni Jehovah yung mga pangalan nila. Ibig sabihin, alam niya kung nasaan. Anong punto dito mga kapatid? Alam na alam din ni Jehovah. Kung yun ay, sabihin na natin, 100 billion dito lang, Milky Way. Ilan bang billion dito sa buong mundo? Projected by 2025, 8.3 billion lang. O 8.2 to 8.4 billion projected itong darating na 2025. Ang population. Ibig sabihin mga kapatid, kung alam ni Jehovah yung pangalan, alam niya kung nasaan sila, di lalo na tayo. Alam din niya kung ano yung nararamdaman natin sa araw na to. Kaya nakita niyo yung pagmamalasakit ni Jehovah? Kaya karapat dapat talaga siyang purihin. Dumako tayo sa pangalawa na mga dahilan para purihin si Jehovah. Ayon sa awit 147:5, si Jehovah ay dakila
makapangyarihan, at di masukat ang lawak ng kanyang kaunawaan. Okay? Iugnay natin yan sa awit 103:14 na tayo ay alabok. Anong ibig sabihin yan? Alam ni Jehovah, nagkakamali tayo. Alam niya dahil sa mga maling pagnanasa. Alam niya nakakagawa tayo ng masasakit na salita. Marahil dahil sa inggit. Pero kahit wala si Jehovah ng ganong ugali, mga kapatid, kahit wala nauunawaan niya tayo. Kasi nga, yun yung sabi ng awit 147:5. Dakila yung kaunawaan niya. May empatiya siya. Kahit wala siyang ugali na naiinggit, ay nararamdaman niya dahil tayo'y alabok. Kaya karapat dapat talagang purihin si Jehovah. Maliwanag? Okay, ito yung huli, mga kapatid, no? Binibigyan niya tayo ng pribileyo na maging bahagi ng bayan niya. Kung babasahin niyo yung awit 147:19 at 20, sabi dito, inihayag ng kanyang salita sa Jacob ang mga tuntunin at hatol niya sa Israel. Yung Israel, mga kapatid, yun yung bayan ni Jehovah. Okay? Iniwan doon yung mga salita, no? Tapos sabi diyan, ibig sabihin, yung mga batas, ibinigay niya sa Israel. Ngayon tayo, mga kapatid, bayan tayo ni Jehovah. Tapos kung titingnan nyo, sabi doon sa 20, hindi niya yung binigay sa iba. Ibig sabihin, doon lang sa bayan niya, sa atin lang. Ngayon, ang bayan niya ngayon, ang mga saksi ni Jehovah. Bakit natin nasabi na tayong bayan ni Jehovah? Tayo lang naman tumatawag sa pangalan ni Jehovah. Kaya tayo lang ang binigyan niya ng salita. Tayo lang ang binigyan niya ng batas. Tayo lang ang binigyan niya, kung sakaling magkamali, hahatulan. Dahil tayo ang bayan niya. Para maunawaan nyo na lang. Kapag anak nyo, di syempre, ang anak nyo, lahat ng pagmamahal, ibibigay nyo sa anak nyo kaysa sa iba. Lahat ng mga batas nyo, sasabihin nyo, wag mong gagawin to, ito lang gagawin mo sa anak mo. Hindi nyo sasabihin, hindi nyo papakailaman yung iba. Nakuha nyo? At ganon si Jehovah. Dahil tayo'y bayan niya, sa atin lang binigay yung mga salita ni Jehovah. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat purihin natin si Jehovah. Nakuha nyo ba yung punto, mga kapatid? Na napakaraming dahilan. Yan ay 3 dahilan ng mga kapatid dyan sa awit 147. Nakita natin, no? Mamaya, pag uwi nyo, ano pang mga dahilan, okay? Ano pa yung pwedeng mga dahilan na pwede nyong sabihin na talagang pinupuri nyo si Jehovah? Kasi napakarami talagang dahilan para papurihan si Jehovah. Maraming salamat, Brother Calso, sa inyong maliwanag at nakapagtuturong 10 minutong pahayag na ito kung paano namin magkaroon kami ng maraming dahilan para purihin ang Diyos na Jehovah. Ngayon, dadako tayo sa ating pagtalakay sa espiritual na hiyas. Kung napaghandaan nyo ito, maaari kayo magkomento, mga kapatid. Gagampanan sa atin ito ni Brother Jeric Nuestro. Ating pasisimulan ng paghuhukay sa spiritual na hiya sa pamamagitan ng pagbabasa ng teksto sa awit, Kabanata 148, talatang 1 at 10. Pakasuyuan natin si Brother Daulong. Purihin si Jah, purihin si Jehovah mula sa langit, purihin siya sa kaitaasan. Kayong maiilap na hayop at kayong lahat na maamong hayop,
kayong gumagapang ng mga nalikha at mga ibong may pakpak. Dahil tayo ay walang Zoom connection ngayon, tayo ang magtutulungan sa ating gagawing pagtalakay, mga kapatid. Sa tanong natin, paano napapapurihan si Jehovah ng mga ibong may pakpak? Brother Ren, sumali. Ayon sa ating reference, dahil mismo yon sa kayarian o structure at saka yung masalimuot ng pagkakadisenyo sa kanila o yung complex design. Big sabihin, halimbawa yung feathers ng ibon, pinapakita noon yung complex design ni Jehovah doon sa ibon na yon. At maganda yon, may kinalaman sa aerodynamics. Halimbawa, tsaka isa pa yung design ng mga ibon na to, mas maganda doon sa design ng mga tao. Kaya syempre, mas magaling si Jehovah na designer compare sa mga tao. Minsan, yung design ni Jehovah, kinokopya pa ng mga tao. Kaya yung mga simpleng ganong nilalang, nagbibigay ng kapurihan kay Jehovah. Lumilitaw maging pangyarihan at pagiging mahusay ng Diyos na Jehovah. Sino pa po? Brother Odi Belmonte. Kaya po yung mga ibon ay malinaw po na may nagdisenyo nito. Hindi lang po siya basta nag-evolve at yung kanilang balahibo po magaan pero matibay po yung mga buto. At yung kakayahan po nilang lumipad ay masyadong perpekto para maging aksidente lang. Kaya pinapakita nito po na may matalinong may lalang which is si Jehovah po na yung mga pag-iral o yung mga pagkilos ng ibon ay pumupuri po sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Meron pa po magdagdag na komento, Brother Roy Mata. Kaya nga may kasabihan, ibong man may layang lumipad. Kaya ibig sabihin, makikita natin doon na sa lahat ng lalang ni Jehovah, sa puntong yon ginamit niya yung ibon. Kaya kung ang ibon na lumuluwalhati kay Jehovah, lalo na tayo. Maraming salamat. Meron pa pong nais mag-komento? Okay, kung wala na, tayo sa pangalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Punayo. Sa awit 147:14 na kahit salansangin tayo ng mga tao sa ating pangangaral, tinitiyak sa atin ng Diyos na Jehovah tutulungan at patitibayan niya tayo. Kaya hindi tayo dapat matakot ipangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian. Okay, maraming salamat. Sister Lilia Vasquez. Sa awit 147 verse 3, binanggit doon na pinagagaling niya ang mga may pusong nasasaktan, tinatalian niya ang mga sugat nila. Talagang ang Diyos na Jehovah ay nagbibigay ng kaaliwan sa bawat individual. Nagmamalasakit siya sa atin, lalo na kapag tayo ay may mga problema sa pisikal o sa emosyon. Gustong-gusto niya na maglaan ng kaaliwan sa atin at pinagiginhawa ang mga sugat ng ating damdamin. Kaya naman nagbigay siya ng batas at karunungan, ng lakas at karunungan para maharap natin ang anumang problema. Maraming salamat po. Sister Rose Libres. Tulad na nga ng pahayag kanina, no? Ang mga anghel sa langit, mga bituin, lahat ng lalang ni Jehovah sa kalangitan, pati yung mga higanteng lalang niya sa katubigan, lupa, hanggang sa mga ibon, ay pumupuri kay Jehovah sa kani-kanilang pamamaraan. Sumusunod sila sa kanyang batas. Kaya sino ako na isang alabok lang na hindi siya pupurihin? Maraming nga dahilan at maraming paraan kung paano siya purihin. Pero sa akin, isang simpleng paraan ko ay yung pagsisikap kong makakomento sa pulong. Ayun. Number 1 yun. Sister Di Macali. Awit 147:15 po, ipinadadala niya sa lupa ang kanyang utos, mabilis at tumatakbo ang kanyang salita. Talaga pong pinapatnubay ni Jehovah ang kanyang bayan sa lahat ng aspeto. Lalo na ito ang katunayan ng kanyang di nakikitang puwersa po, ang banal na espiritu. Kaya ang tapat at maingat na lipin, ang siya pong nagsisilbing alulod upang maibahagi ang lahat ng kaunawaan sa tamang panahon. Kaya nagpapasalamat po ako kay Jehovah sa dakilang pribilehiyo na inilalaan niya. Okay, maraming salamat po. Sister Ampi Calso. Ang awit
147, bagamat palaging nagkakasala ang mga Israelita, paulit-ulit siyang pinatatawad ng ating Diyos na Jehovah. Awit 148 hanggang 49, espiritong nilalang at di nakikitang tapat na nilalang sa Diyos, maging hayop, isda. Binigyan din sila ng pribileyo na pumuri sa ating Diyos na Jehovah. Itanim natin sa ating kaisipan. Maraming pagpuri sa ating Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, pagdalo sa mga pulong, maging paglabas natin sa larangan. Lahat yan ibinigay sa atin ng Diyos na Jehovah. Lahat tayo pwedeng ang kapurihan nauukol lang sa Kanya. Magandang pahay po. Maraming salamat. Brother Nolan Vasquez. Suyo po. Pahalagang din po yung awit 147 verse 1, yung purihin si Jehovah, mabuti ang umawit ng papuri sa ating Diyos. Kasi siya at nararapat lamang purihan. Talagang totoo ito na dapat naman ito na purihan natin si Jehovah sa pamagitan ng ating ministeryo. Kaya kung paano nga natin papakita yung ating pagpupuri sa Kanya, yung ministeryo, paglabas larangan, at higit sa lahat yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niyang Kanyang bugtong na anak sa atin. Paano, Sister Ertani? Nagustuhan ko ang awit 148:3-6, ang salita nga, purihin na tumutukoy sa Diyos na Jehovah. Dahil nga sa dami ng kadahilanan na magpapurihin siya yung may lalang na lahat ng bagay dito sa lupa, kasama ng mga tao, hayop, at ang mga magagandang kalikasan na nagpapakita na walang kapantay niyang kapangyarihan. Pumupuri din tayo sa Diyos na Jehovah, taglay ng matinding pananabik at pasasalamat sa kanyang magagandang pangako tulad ng paraiso at buhay na walang hanggan dito sa lupa. Salamat po. Kay Sister Charis. Sa awit 148:8, binanggit po doon na ikaw na malakas na hangin na tumutupad sa salita niya. Kahit po ang malakas na hangin ay di napapansing nilalang ni Jehovah, ay magpapatunay kung gaano po talaga siya kalakas ang kapangyarihan niya. Kaya po nagbigay ito ng aral ulit sa akin na kung paanong lubos talagang magtiwala pa lalo kay Jehovah. Halimbawa po sa mga di inaasahang mga problema, hindi ko kontrolado kung gaano ito kalakas, pero si Jehovah, kaya niya. Kaya niya po akong tulungan. Kaya naman po, napapanatag ako kahit pa nga di ko alam ang gagawin ko kung minsan. Maraming salamat po. Sa ating inaaralan sa Biblia, Sister... si Kay. Sa awit 147, verse 10 and 11 po, sinasabi po dito na hindi mahalaga kay Jehovah ang pisikal na lakas o kakayahan ng isang tao, kundi ang mas pinapahalagahan niya ay ang mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang tapat na pag-ibig. Kaya sisikapin ko pong sundin ang mga tuntunin, principles, or standard po ni Jehovah. At mahalaga din po sa akin na panatilihin ang takot ko sa Kanya, takot na masaktan at madisappoint ko po siya. Para sa huling komento, Sister CK. Dito po sa awit 156, ang lahat ng humihinga, purihin nila si Jehovah. Bali, isang pribilehiyo nga na purihin natin si Jehovah sapagkat hindi ito magwawakas, gaya nga na binanggit sa tekstong ito. Kapag pinakilos tayo ng ating puso na palaging gawin ito, ating sasamantalahin ang bawat pagkakataon sa araw-araw na magsalita hinggil kay Jehovah at sa kanyang salita ang Biblia. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakibahagi at sa inyong paghanda. Sa mga hindi natawag ay pagpamahin niyo po. Balik tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Nuestro, sa inyong nakapagtuturong pagtalakay sa ating spiritual na hiyas at ganun din naman sa mga nagkomento. Ngayon ay dadako tayo sa ating unang estudyante. Ito ay pagbabasa ng Biblia, nasa ilalim pa rin ito ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ang babasahin niya sa atin ay yung awit 148:1 hanggang 149:9.
Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Marby Punayo. Pakisuyo, Brother Punayo. Purihin si Jah, purihin si Jehovah mula sa langit, purihin siya sa kaitaasan, purihin ninyo siya, kayong lahat ng mga anghel niya, purihin ninyo siya, kayong buong hukbo niya, purihin ninyo siya, kayong araw at buwan, purihin ninyo siya, kayong lahat na nagniningning na bituin, purihin ninyo siya, o pinakamataas na langit at mga tubig sa ibabaw ng langit, purihin nawa nila ang pangalan ni Jehovah. Dahil nag-utos siya at nalalang sila, pananatilihin niya ang mga ito magpakailanman. Naglalabas siya ng utos na hindi lilipas. Purihin ninyo si Jehovah mula sa lupa, kayong malalaking hayop sa dagat at lahat ng malalalim na karagatan. Kayong kidlat at yelo, nyebe at makapal na ulap. Ikaw na malakas na hangin na tumutupad sa salita niya. Kayong mga bundok at kayong lahat na mga burol, kayong namumungang mga puno at kayong lahat ng mga sedro, kayong mahilap na hayop at kayong lahat ng mga among hayop, kayong gumagapang na mga nilikha at mga ibong may pakpak, kayong mga hari sa lupa at kayong lahat ng mga bansa, kayong matataas na opisyal at kayong lahat ng mga hukom sa lupa, kayong mga binata at mga dalaga, kayong matatanda, lalaki at mga kabataan. Purihin nawa nila ang pangalan ni Jehovah dahil ang pangalan lang niya ang di maabot sa kataasan. Ang dangal niya ay mas mataas sa lupa at langit. Palalakasin niya ang kanyang bayan para sa kapurihan ng lahat ng tapat sa kanya. Ng mga anak ni Israel, ang bayang malapit sa kanya. Purihin si Jah. Purihin si Jah. Umawit kayo kay Jehovah ng isang bagong awit. Purihin ninyo siya sa kongregasyon ng mga tapat. Magsaya nawa ang Israel sa kanyang dakilang may likha. Magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang hari. Purihin nawa nila ang kanyang pangalan ng may sayawan. At umawit sila ng mga papuri sa kanya sa saliw ng tamburin at alpa. Dahil nalulugod si Jehovah sa bayan niya. Pinararangalan niya ang maaamo sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila. Magsaya nawa ang mga tapat dahil sa kanilang kaluwalhatian. Humiyaw nawa sila ng may kagalakan sa kanilang mga higaan. Umawit nawa sila ng papuri sa Diyos. At humawak nawa sila ng espadang magkabila ang talim para maglapat ng paghihiganti sa mga bansa at ng parusa sa mga bayan para ikadena ang kanilang mga hari at gapusin ng bakal na tanikala ang mga prominente sa kanila para ilapat ang hatol na isinulat laban sa kanila. Ang karangalang ito ay para sa lahat ng tapat sa kanya. Purihin si Jah. Maraming salamat, Brother Punayo, sa inyong pagbabasa ng Biblia. Kayo ay inatasan doon sa pasiglahin nyo yung sigla. Aralin 11. No? Nakita natin kay Brother Punayo yung kanyang sigla. No? Ang isa doon ay yung ekspresyon ng mukha at yung pagkukumpas. Kahit sa ministeryo natin, kailangan natin yun, mga kapatid. Nang sa ganon, ay maipakita natin na talagang tayo ay malakas ang ating pananampalataya at sigla na gusto nating matulungan yung ating tagapakinig. Ganon din sa larangan. Hindi niya naman inulit-ulit yung kumpas niya. Hindi naman sobra. Ganon din yung kanyang boses. Hindi naman masyadong malakas, hindi mahina, kundi tama lang. Yun ang nagpapakita na may sigla yung pagbabasa ni Brother Punayo. Kaya maraming salamat, Brother Punayo, sa inyong mahusay na pagbabasa. Ngayon, dadako tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Ito ay pagtatanghal, ito ay pagpapasimula ng pakipag-usap. Ang setting nila ay bahay-bahay. Sinabi niya doon sa kausap niya na may malala siyang sakit. Sinabi ng kanyang kausap pala na may malala siyang sakit.
Ito ay 3 minuto, gagampanan sa atin ni Sister Tina Dimakali at ang kanyang tatayong may bahay, Sister CK Quiñones. Pakisuyo, Sister Dimakali. Magandang araw. Dumadalo kami dito sa mga tao kasi gusto kong i-share sa iyo itong magazine na Nasaan ang Respeto. Tumatalakay ito dun sa pangyayari sa loob at labas ng ating bahay. Tiyak na magiging interesado ka kasi informative to. Sa iba ka na lang pumunta kasi wala ako sa mood ngayon. Masama pakiramdam ko. Ganun po ba? Naku, mukhang namumutla po kayo. Alalayan ko po muna kayong umupo. Tina po pala yung pangalan ko. Ano po pwede ko tawag sa'yo? Ako si CK. Actually, palabas sana ako pero may kailangan ako pero wala kasi akong kasama. Ganun po ba? Kaya po pala wala kayo sa mood makipag-usap. Malubha kasi ang nararamdaman ko. Ganun po ba? Naunawaan ko po yung nararamdaman ninyo. Meron po ako share sa iyo na magandang topic po na mangyayari sa hinaharap. At dito po, tatalakay yung mawawala na po yung mga pagdurusa natin at saka yung mga sakit din po. Okay lang po ba na i-share ko po sa inyo ito? O, yun po. Dito ko po babasahin sa Apocalypse 21:4. Dito po, pakinggan niyo po ako kasi naka-download po ito sa aking electronic Bible. Apocalypse 21:4. Dito po, ang sabi ay, at papahirin niya ang bawat luha sa mata nila at mawawala ng kamatayan, pati pagdadalamhati at pag-iyak at ng kirot. Ang dating bagay ay lumipas na. Kaya base po sa teksto, ano po yung kalagayan na mangyayari sa hinaharap? Sabi mawawala na raw yung pagkakasakit, kirot at pagdadalamhati. Thank you po dun sa komento ninyo. At tiyak po na kapanapanab itong tamasahin natin. Imagine niyo po na mawawala na po yung sakit. Ano po? Gusto ko lang po sana i-share sa iyo itong isang brochure na Masayang Buhay. Ito po. Yan. Para po sa mga karagdagang informasyon, pwede ko pong tulungan kayo makapag-download dun sa jw.org na. O sige, salamat sa brochure na ito. Babasahin ko to at salamat din kanina sa pag-assist mo ha. Welcome po. Balikan ko po kayo ng Tuesday. Okay lang po ba? Okay lang. Maraming salamat, Sister Dimakali at Sister CK sa inyong bahagi. Ngayon, Sister Dimakali, kayo ay binigyan ng atas para patingkarin nyo yung Aralin 2 doon sa number 5, yung makibagay. So, kailangan natin pala yun mga kapatid kada sa pakikipag-usap natin sa bahay-bahay. Kasi hindi natin alam kung saan mapupunta yung usapan. No? Kaya yung kanilang usapan, biglang nagsabi yung may bahay na may sakit siya. Kaya pwede tayong kahit hindi yun ang pinaghandaan natin, kailangan yung paksa na sasabihin natin, makakatulong doon sa may bahay. Di ba katulad ng binanggit niya doon sa Apocalypse na mawawala na yung sakit? Kasi may sakit yung may bahay, malubha, pangataw. So, yun ang kailangan natin gawin kahit hindi yun ang pinaghandaan natin. Alam natin yun kung paano yun ipapaliwanag. Kaya nakita natin, parati tayong isa-isip natin yung pakikibagay sa binabahay-bahay natin sa ating teritoryo. Kaya maraming salamat, Sister Dimakali, sa inyong mahusay na pagganap. Ngayon, dadako tayo ngayon sa ikalawang may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ito ay di formal na pagpatotoo naman. Umahanap ng pagkakataon, masabi sa isang tao ang natutuhan mo sa nakaraang pulong. Yun ang setting nila. Di formal na pagpatotoo. Ang gaganap nito ay si Sister Mary Ann Ciares. Ang tatayong may bahay ay si Sister Flor Cintillas. Pakisuyo po, Sister Ciares. Ang tagal naman lumabas ng mga anak natin. Baka cleaners pa sila. Ann, nabalitaan mo na ba yung na gusto nila tanggalin yung Vice President natin? Oo nga po, Ate Flor, nabalitaan ko po yun. Nakakainis naman. Yung matapang,
at nagmamalasakit sa mga mahihirap. Yun pa ang gusto nilang tanggalin. Dapat inuuna nila yung mga mahirap, di ba? Kung nakita yun ng mga pinangako nila. Ang totoo po, hindi po ako makapag-komento dyan, Ate Flor, kasi neutral po kami. Ganon. Anong ibig sabihin? Wala po kami sinusuportahan o na pagdating po sa politika. Talaga? Ibig sabihin, hindi kayo bumubotoan? Opo, tama po, Ate Flor. Okay. Anong pakinabang ninyo sa gobyerno natin? Opo, kahit di kami bumoboto, Ate Flor, sumusunod din po kami sa batas ng gobyerno. Halimbawa, yung pagbayad namin sa buwis. At meron din po kaming program kagaya po ng Free Home Bible Study. Di ko gets. Bakit nyo naisip na maging neutral? Naunawaan ko po. Share ko po sa inyo. Dito po sa Juan 13:26, ang sabi po, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Ibig pong sabihin, si Jesus, kahit mismo siya, hindi po nakikisangkot sa politika. Pero sayang naman kasi yung tatakbo nun mayaman, mukhang mabait, at nagmamalasakit pa. Naintindihan ko, Ate Flor. Lahat po tayo gusto na leader na may kakayahang mamuno at sabi niyo nga po may malasakit. Kaya sakto, Ate Flor, na nakaraang pulong namin, natutunan ko na may aral pala tayong makukuha sa himalang pagpapakain ni Jesus. Pamilyar po ba kayo doon? Hindi ko. Ngayon ko lang narinig yan, Opo. Nung nandito po sa lupa si Jesus, nagpakain po siya ng libo-libong tao. At alam niyo po, hindi din mayaman si Jesus nung andito po siya sa lupa. Talaga? Opo, kaya may isip natin na may kakayahan si Jesus na magpakita ng awat, kaya niyang magpakain ng tao. At syempre kapag wala ng gutom, wala nang maghihirap. Share ko po sa inyo yung isang binabanggit sa awit 72:16. Pwede po kayo ang magbasa? Sige. Magkaroon ng saganang butil sa lupa. Mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Yan, salamat po. Ibig pong sabihin, magiging sagana. Isa lang po yan sa mga pangako. At kapag sagana, syempre wala nang gutom, wala nang paghihirap. Ngayon ko lang nalaman yan, Opo, isa lang po yan, ate, sa mga gagawin ng gobyerno ng Diyos. Pwede ko pong i-share sa inyo bukas yung iba. Pwede naman. Araw-araw naman tayo nandito nagkikita. Opo. Sige, salamat ate. Ingat kayo ni Abby. Nandiyan na pala sila. Oo. Maraming salamat, Sister Ciares at Sister Cintilla sa inyong mahusay na pagganap ng bahagi. Kaya kayo po, Sister Ciares, ay inatasan doon sa Aralin 4, doon sa number 3. Huwag maging mayabang. Tagubilin sa atin, huwag maging mayabang sa ministeryo. No? Kita nyo naman kung gaano kabait si Sister Ciares, no? Doon sa kausap niya. No? Ginagamit niya yung salitang naunawaan ko po, naintindihan ko po. No? At ginamit niya yung Bible. Ano? Ginamit niya yung Bible at magalang yung pakikipag-usap niya. O ganun din tayo. Ano? Kahit may sinasabi yung ating kausap, ay maging magalang ang dapat na maging sagot natin. Hindi tayo dapat magyabang. Ano? Na alam natin lahat. Ay, ganito yan. Hindi ganun. Ano? Kundi maging magalang nakausapin yung ating may bahay sa ating teritoryo. Okay, maraming salamat po, Sister Ciares at Sister Centillas. Ngayon, dadako tayo sa 5 minutong pahayag sa huling may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ang kanyang tema, makinig sa tinig ni Jesus, ipangaral ang mabuting balita. At tatalakayin niya rin yung larawan. Gagampanan ito sa atin ni si Brother Lijan Daulong. Brother Daulong, handa na kaming makinig.
Mahal nating lahat ng Diyos ni Jehovah at gusto din natin na mahalin din niya tayo. Kaya paano ba natin ipakita ang pagmamahal na ito? Ginagawa natin ito sa pagtupad ng kahilingan niya. At isa sa rito, ang pakikinig sa tinig ng kanyang anak na si Jesus. Iyan ang tatalakayin natin ngayong gabi. Pakisuyo, basahin natin ang binabanggit sa Mateo 17:5. Itong ulat kung saan ikalawang beses na nagsalita ang Diyos ni Jehovah mula sa langit. Yung una ay ng bautisman ni Juan Bautista si Jesus. Ngayon naman ay habang kasama niya si Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Kung nariyan na kayo, itong sinasabi, itong anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. Uulitin ko po, ang sabi ay makinig kayo sa kanya. Malinaw na ipinakita ni Jehovah na gusto niyang makinig tayo at sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Ano ba ang mga sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod nung nasa lupa siya? Marami. Ilan sa mga magaganda at mahalagang payang ito ay may kinalaman sa mga sumusunod, gaya ng pag-ibig sa isa't isa, pagkakaisa, pagtrato sa pamilya, sa mga magulang o anak, at marami pang iba. Pinasisigla rin na sila na maging mapagbantay at gawin ang buong makakaya nila na huwag sumuko sa anumang pagsubok. At halos na ng mga payang ito ay hindi pa rin kumukupas, maging sa panahon natin ngayon. Ituro rin niya ang kalagahan ng pagsunod sa utos. Pakisuyo, basahin natin ang Juan 14:21. Ang nagmamahal sa akin ay ang tumatanggap sa mga utos ko at sumusunod sa mga iyon. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng Ama ko. At mamahalin ko siya at lubusan kong ipapakilala sa kanya ang sarili ko. Sinabi rin ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikinig ang mga tagasunod ni Jesus sa tinig niya kung nagbibigay pansin sila sinasabi niya at sinusunod ito. Isa sa mga utos na ito ay may kinalaman sa pangaral ng mabuting balita. Ayon sa 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Gawin mo ito ng apurahan, maganda man o mahirap ang kalagayan. At sumaway ka, magbabala at magpaya ng may pagtitiis at husay sa pagtuturo. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa utos na ito ni Jesus? Tsaka na tayo ay nakikinig kay Jesus at masigasig na tayo ng nangangaral ng mabuting balita. Totoo na maraming ating mga kapatid ang may iba't ibang kalagayan at may kinaharap na mga alalahanin o pagsubok sa buhay gaya ng matinding kahirapan, iba't ibang pisikal na karamdaman, pag-uusig o likas na sakuna. Pero dahil sa pinisigla niya rin niya tayo at tayo ay tapat na Diyos ni Jehovah at tapat sa Diyos ni Jehovah, hindi tayo nagpapadala sa mga kabalisahan ng buhay. Gagawin natin ang patuloyin ang pangaral ng mabuting balita na may sapat na lakas at kakayang ipagpatuloy ito sa mabuti man o mahirap na kalagayan. Pakisuyo, tingnan po natin ang larawan. Makita natin ang isang tagpo sa isang lugar sa dalampasigan o malapit sa dagat kung saan busy o abala ang mga tao roon sa kanilang hanap buhay may kinalaman sa pangingisda. Habang may brother at sister, malamang na mag-asawa na nagsasagawa ng kanilang pangaral sa isang mga lalaki na naghahanda sa kanyang lambat para sa kanyang hanap buhay na panghuli ng isda. Sa kalintulad na paraan, tayo bilang mangingisda ng tao, ano nga ba ang kahalagahan o pakinabang natin sa patuloy pagsunod sa utos ni Jesus? Sa pamamagitan ng patuloy na pangaral ng mabuting balita ng kaharian, napapanatili nating nakabantay ang ating sarili. Tayo laging gising sa kahalagahan ng pangalan at layunin ni Jehovah. Kung tayo'y uurong o hindi susunod, ang ating pag-asa sa kaharian ay manghina at patatangay tayo ng mga kabalisahan at mga kayamanan at mga kalayawan ng buhay na ito at tayo hindi magbubunga ng kasakdalan. Sa pamamagitan ng masigasig na pagtitiyaga sa pangaral ng mabuting balita, may katapatang sinusunod natin ang mga utos ng ating Panginoon, si Jesucristo, na siya namang nagpapakita ng pagsunod natin at pagmamahal sa Diyos ni Jehovah. Maraming salamat, Brother Lijan Daulong, sa inyong mahusay na
sunod-sunod na inyong bahagi, sa inyong pahayag. Ano ba yung kanyang pangunahing punto? Pagsunod sa ating Panginoon Hesus na ipangaral ang mabuting balita. Nakita natin yung paano niya, yung layunin niya na idiin ang mga tema ng pahayag, yung kanyang paksa, yung pagsunod sa ating Panginoon Hesus at ipangaral ang mabuting balita. Simple lang ang kanyang pagkakadeliver doon sa kanyang pahayag. Tinalakay niya rin yung larawan. Kaya kung tayo ay nakikipag-usap, maging simple rin tayo, ididiin natin yung mga pangunahing punto sa kausap natin. Maraming salamat, Brother Daulong, sa inyong mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Dito po nagtatapos ang ating maging mahusay sa ministeryo at maraming salamat sa lahat ng gumanap sa bahaging ito, sa inyong mga kapatid. Tayo ngayon ay dadako sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yun, pakisuyo kung angkop po sa inyong mga kalagayan muli, awitin natin ang bilang 159. Ang pamagat, ibigay kay Jehova ang kaluwalhatian. Inalaw ito sa awit 96:8. Kaya sundan natin sa pagkanta ang ating musika. Paglilingkod, 15 minuto, pagtalakay, nais niyo makabahagi. Gagampanan natin sa atin ni Brother Jean Luistro. Pakisuyo, Brother Luistro. Tao ng report. Hindi na tayo nagre-report ngayon, hindi ba? Bakit natin i-consider ang tao ng report sa ngayon? Kasi magpapakita ito ng nakapagpapatibay ng mga aspekto ng ating paglilingkuran kung paano pinagpala ni Jehova ang ating gawain. Kaya titingnan muna natin ano yung report sa ating bansa. Pagtas tatalakayin natin yung mga highlights sa mga ibang bansa naman, sa pambuong daigdig. At mamaya, meron tayong i-interviewin ng mga kapatid mula sa sarili nating kongregasyon. Nais ko munang basahin ang tao ng ulat ng paglilingkod para sa bansa natin dito sa Pilipinas. Natutuwa kaming ibahagi sa inyo ang nakapagpapatibay na ulat mula sa 2024 taon ng paglilingkod ng mga saksi ni Jehova sa buong mundo. Kitang-kita sa ulat na ito ang saganang pagpapala ni Jehova sa mga lingkod niya sa nakaraang taon ng paglilingkod. Halimbawa, may 6.8% pagsulong sa bilang ng mga regular pioneer at 17.5% pagsulong sa bilang ng mga auxiliary pioneer. May 2.7% pagsulong din sa mga Bible study na may kabuang bilang na 7,480,146. Masaya rin kami ibalita sa inyo na may 9.9% pagsulong sa bilang ng mga nabautismuhan kung saan 296,267 bagong alagad ang gumawa ng pagmadlang pagpapahayag ng pag-aalay. Ang iba pang aspeto ng ulat sa nakaraang taon ng paglilingkod ay makikita sa jw.org, JW Library, Watchtower Online Library at Watchtower Library. Dito sa Pilipinas, patuloy nating naranasan ang saganang pagpapala ni Jehova sa nakalipas na taon ng paglilingkod. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangay, umabot sa 260,000 ang bilang ng mamahayag. Natapos ang 2024 taon ng paglilingkod na may bagong peak na 266,410 mamahayag. Tumaas ng 5% ang average ng bilang ng mamahayag na nag-uulat buwan-buwan kumpara noong nakaraang taon. Karagdagan pa, 12,201 ang nabautismuhan o halos 33 individual araw-araw. Nakapagpapatibay ring malaman na halos 1,600 ang nanumbalik kay Jehova at sa organisasyon niya nitong nakaraang taon ng paglilingkod. Gayun din, nagkaroon tayo ng bagong peak na 72,740 regular pioneer noong Agosto 2024 at patuloy pa ring tumataas ang bilang na ito. Kaya isa sa bawat 4 na mamahayag sa ating sangay ay nasa buong panahong paglilingkod. Tumaas din ang average na bilang ng Bible study bawat buwan mula 227,611 noong 2023 taon ng paglilingkod tungo sa 252,392 sa 2024 taon ng paglilingkod. Dahil dito, 120 bagong kongregasyon ang nabuo sa teritoryo ng ating sangay sa nakaraang taon ng paglilingkod.
Kinokomendahan namin kayong lahat sa mga bagay na ginawa ninyo dahil sa inyong pananampalataya at sa inyong pagtitiis. Ang ating taon ng teksto sa 2025 ay humihimok sa atin na ibigay kay Jehova ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Makapagtitiwala tayong patuloy nagpapalain ni Jehova ang ating pandaigdig na gawaing pangaral at pagtuturo sa mga susunod na taon na walang duda na magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan niya. Kaya gaya rin ng nai-report sa atin nung special meeting kahapon, nakita natin na napakalaki talaga ng pagsulong ng gawain natin sa buong mundo, maging sa ating bansang Pilipinas. Tumaas ang bilang ng mga mahayag, tumaas ang bilang ng mga average publisher, pati na rin ang mga regular pioneer. Kaya talagang napapatibay tayo sa mga karanasang ito, sa mga ulat na ito, upang higit pang sumulong din tayo personally sa ating paglilingkod o sa ating gawaing ministeryo. Ngayon, gaya ng makikita natin sa workbook, binanggit din doon na ating tatalakayin sandali ang ilan sa mga positibong mga figures o mga nakita nyong ulat doon sa ating 2024 na service year ng pabudaigdig ng gawain natin. Makikita nyo po iyan doon sa ating website. Kung pupunta kayo sa website at jw.org, library, Books and Brochures 2024 na taunang paglilingkod o Service Year Report of Jehovah's Witnesses. At may pagkakataon kayong magkomento mismo. Kaya based dyan sa report na yan, ano yung mga nakita nyo o nakapagpatibay sa inyo o nais nyong ikomento sa bahaging ito? Maaari kayong pumili ng isang bansa, pagkatapos pwede nyong banggitin ano yung magandang ulat yung nakita nyo sa bansang yon. Sige po, Brother Umali. Yung data tungkol sa pioneering, na-inspire ako nito na ingatan pa yung pioneering ko. Kasi gaya ng pahayag ng special meeting, tsaka sa ating statistics, isa sa 4 na saksi dito sa Pilipinas ay naglilingkod bilang regular pioneer. Kaya nakaka-inspire na encourage din yung ibang kapatid magpumasok sa buong panahong paglilingkod din. Ayan, salamat po sa pag-highlight nun. Sige pa, ano pa po ang mga nakita ninyo? Baka may nakita kayo bukod sa Pilipinas na magandang report. So pwede niyong puntahan library, tapos Books and Brochures, 2024 Service Year Report of Jehovah's Witnesses Worldwide. Makikita niyo dyan yung grand totals, pati na rin yung country and territory reports. Na kung saan doon sa country and territory reports, per country, o per territory, makikita niyo yung mga pagsulong nila. Baka may napansin kayo dyan na isang bansa na talagang sumusulong pa rin sila. Kahit alam natin na meron silang mga problema o mga hamon sa kanilang paglilingkuran. Isa sa nakita ko dyan, yung bansang Ukraine, kasi yan mismo yung una kong tiningnan. Alam naman natin na hanggang ngayon may digmaan pa rin sa bansang yan. Pero mapansin nyo na bagamat bumaba yung publisher, pansin nyo yung attendance niya sa memorial ay higit na mas marami kaysa dami ng publisher. Kaya pinapakita noon na meron pa rin potensyal ng pagsulong ang bansang ito. Bukod pa sa iba pang bansa, gaya ng bansa nating Pilipinas. Papakita dyan na kahit sa kabila ng mga problema, gaya ng digmaan o iba pa mga bagay, talagang pinagpapala ni Jehova ang gawain natin sa ngayon. Kaya nakita na natin yung sa bansa natin Pilipinas, may check nyo, marireview pa rin natin yung mga ibang bansa naman o yung buong mundo na gawain natin. Sa ngayon, tingnan naman natin ang ilang nakapagpapatibay na karanasan sa ating kongregasyon mismo. Siguro, mapansin natin na bihirang-bihira na yung mini-interview sa ating mga pagpupulong. Pero sa pagkakataon ito, mag-i-interview tayo ng 2 regular pioneer. Unahin muna natin si Sister Presi Blancad.
Salamat po, Sister Presi, sa pagpapaunlak sa interviewing ito. Pero simple lang po ang tanong namin, ano po yung magandang karanasan nyo sa ministry noong nagdaang taon? Madalas sa Ministeryo, Brad, no, marami tayong nakakausap na mga may edad, pero sinasabi nila na meron na silang sariling Biblia. So, hindi na daw nila kailangan yung pag-aaral ng Bible o makinig pa. So, laging ganon yung nakakausap ko. Pero minsan, meron akong nakatok na isang may edad na nakausap ko ito, kinatok ko, tapos sa gate lang kami, hindi niya ako pinapasok. Kasi marami siyang aso. Pero ang maganda dito, kahit na sabi niya, may Biblia siya, nagbabasa naman daw ng Biblia, pero sabi niya, saka aktibo pa siya sa kanyang reliyon. Pero nung sinabi ko, tinanong ko siya kung naunawaan mo ba yung binabasa mo na yung Biblia. Sabi niya, yun nga hindi ko masyadong naunawaan. So sinabi ko sa kanya na nag-illustrate ako, ginawa ko ilustrasyon yung isang timba ng tubig, no? Na halimbawa yung timba ba ng tubig, paano natin ito mapapakinabangan? Mapapakinabangan ba natin ito kung ibubuhos natin yung timba ng tubig? Tapos sabi niya, hindi. So anong kailangan natin gawin? Sabi niya, siya mismo sumagot, tabuhin natin ito. So tama po, ganun po yung pagbabasa po ng Bible. Kailangan kasi ang Bible, may paksa po ito. Bawat paksa. So kailangan talakayin ito pa isa-isa. Sabi ko sa kanya. So kaya kami yung mga saksi ni Jehovah, nag-offer ng libreng pag-aaral ng Bible. So nakakatuwa naman kasi nagpaunlak naman yung matanda, no? So patuloy na hanggang ngayon, patuloy pa rin kaming nagba-Bible study. Ayan, maraming salamat po, Sister Blanca. Ang ganda ng ilustrasyon na ginamit nyo, no? Siguro may time na makopya ko rin yung ilustrasyon yan. Maraming salamat po muli, Sister Blanca. Okay, ngayon naman, tawagin naman natin si Sister Maria Licanda para sa kanyang karanasan naman. Salamat din po, Sister Licanda, sa pagpapaunlak sa invitasyong ito na ma-interview namin. Po, gaya po ng naitanong namin kay Sister Blanca, simple lang po, ano po yung magandang karanasan nyo sa ministry? Meron nga po ako isang magandang karanasan noong nakaraang last service year. Meron po akong nakausap na isang nanay na kung saan sabi niya, kanyang paniniwala na yung kamatayan daw ng isang tao ay galing sa Diyos. Kaya ginamit ko po yung Roma 5:12 at ipiniwanan ko po yun sa kanya. Pero ayaw pa rin niyang maniwala. Kaya gumamit po ako ng isang ilustrasyon tungkol sa isang nanay na kung saan mayroon siyang mga anak na umalis siya sa bahay niya at bago siya umalis, nagbabala siya sa anak niya na huwag pakialaman yung isang lason para sa mga daga. Tapos nung umalis yung nanay, pinakialaman ng anak. Kaya yun dahilan ko bakit namatay ang kanyang anak. Kaya tinanong ko po siya, nanay ba ang dahilan sa pagkamatay ng anak? Sabi niya, hindi. Ganon din po ang Diyos. Kaya noong nagbigay ang Diyos ng babala ng una ating mga magulang, dahil sa pagsuway ng ating mga magulang, kaya nagkaroon tayo ng kamatayan. Ayun po, sabi niya, naintindihan na daw niya dahil sa ilustrasyon, naintindihan niya. Kaya inupiran ko po siya ng Bible study. Kaya hanggang ngayon, nakakapagtatagpo ako ng Bible study hanggang ngayon. Ayan, salamat po. So, gaya rin po ni Sister Blanca, maganda rin po yung ginamit yung ilustrasyon, umakay, para makapagtatag ng Bible study. Maraming salamat po, Sister Licanda. Nais nyo ba pasalamatan ng mga kapatid natin? Nais rin lang po natin din, mga regular pioneer po ang mga kapatid na in-interview natin sa pagkakataong ito. Kaya ano masasabi natin kapag kanina nabanggit natin, hindi na tayo nagre-report Pero talagang napapatibay tayo kapag naririnig natin ang mga karanasan ito ng mga kapatid o nakikita natin talaga yung pagsulong based doon rin sa mga figures. Bukod sa pampatibay ito, nakikita rin ng samahan kung paano matutulungan yung ibang teritoryo o ibang bansa at sa ganoon, mas mapapalawak pa yung gawaing pangaral. Yan ang dahilan kung bakit napansin nyo na talagang taon-taon meron tayong pagsalang-alang ng ating service report.
Gaya na nabanggit ko kanina, maaari nating repasuhin personally yung service report ng buong mundo. At gaya na nakita natin nung nagdaang special meeting kahapon, talagang napatibay rin tayo ng report sa ating bansa. Kaya sana patuloy nating ipanalangin ang patuloy na pagsulong na ating gawain. Tiyak na pagpapalain ni Jehovah ang ating ministeryo, lalo na nakikita natin na mas kokonti na lamang ang panahon. Mas pabibilisin ng Diyos na Jehovah ang gawain. Kaya sa bahagi natin, anong gagawin natin? Sana pagsikap rin tayo na mas mapasulong pa natin ang ating gawain. Tingnan natin ang ating paglilingkuran mismo, ang ating individual na paglilingkuran. Saang aspeto ba ako dapat magpasulong? Hindi exempted dito ang mga regular pioneer. Talagang sinisikap natin na talagang tingnan, sa bahaging ito dapat pa ako magpasulong. Kasi gaya na nakita natin sa mga report o sa mga karanasan o mula sa ating interview, talagang nagbubunga, pinagpapala ni Jehovah ang pagsikap natin na talagang mapaabutan sila, maturuan sila ng mga katotohanan sa Biblia. Kagaya ng naidiin ng ating year text para sa taong ito, ibigay natin lahat ang kapurihan sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Luis Tros, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa taunang ulat ng paglilingkod. At ganoon din sa inyong mga kasama. Ngayon ay dadako tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Ito ay pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na patuloy na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Dito siya sa tatalakay niya sa atin yung Kabanata 22, 7-14 at yung kahon sa page 174 at 177. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Isi Paharilyaga at ang kanyang tagbasa si Brother Junel de Los Angeles. Gaya na nabanggit na, pagpapatuloy natin yung Kabanata 22 ng aklat na lubusang magpatotoo. Pagpapatuloy natin yung karanasan ni Pablo kung paanong ang kanilang paglalakbay ay nakapagpatibay hindi lang sa kanilang mga sarili, kundi maging dun sa mga tao na kanilang dinadalaw. Sa pagkakataong ito, nanggaling na sila mula sa Efeso at papunta sila sa isa pang lugar na kung saan papatibayin na naman nila yung mga kapatid. Mamaya makikita natin kung ano yung lugar na iyon. At pansamantala, paskisuyuan natin si Brother Jonel de Los Angeles para basahin sa atin yung para po 7. Hinahanap namin ng mga alagad at natagpuan namin sila. Mahalaga kay Pablo ang pakikihalubilo sa mga kapwa Kristiyano at gustong-gusto niyang makasama ang kanyang mga kapananampalataya. Pagdating nila sa Tiro, sinabi ni Lucas, "Hinanap namin ang mga alagad at natagpuan namin sila." Alam nilang may mga Kristiyano rin sa Tiro. Kaya hinanap nila ang mga ito at malamang na sa bahay ng mga ito sila nakituloy. Bilang mga mananamba ni Jehovah, nakakatuwang malaman na saan man tayo pumunta, may matatagpuan tayong mga kapananampalataya na magpapatuloy sa atin. Ang mga umiibig sa Diyos at nagkasagawa ng tunay na pagsamba ay may mga kaibigan sa buong daigdig. Maraming salamat. Tanong sa 7. Ano ang ginawa ng mga manlalakbay pagdating nila sa Tiro? So mula Efeso, punta sila sa Tiro. Brother Odi Belmonte. Pagdating po sa Tiro, hindi lang po sila basta dumaan lang doon, kundi hinanap po talaga nila yung mga kapatid para po makapag-socialize doon at malamang po doon na rin po sila nag-stay ng konti po. Pinapakita po doon na mahalaga po yung pakikihalubilo, pakikisama sa mga kapatid po. Saan man po tayo pumunta. Maraming salamat. May nakita pa kayo magandang punto na pwede natin gawin sa panahon natin sa ngayon? O kumusta naman tayo sa panahon natin sa ngayon? May katulad bang sitwasyon na maaaring mapaharap sa atin na katulad na nangyari kay Pablo? Brother Tolisora. Saan man tayo pumunta, alam natin na may matatagpuan tayo mga kapatid. Kung minsan, kahit tayo ay bago dun sa isang lugar, alam natin sa pananamit, sa pagkilos, na maaaring mga kapatid sila. Kaya hindi tayo nangangamba
At katulad nung sinaunang panahon, alam natin na saan man tayo pumunta, may mga kapatid. Maraming salamat. Sister Calso. Sa personal naming karanasan ng pamilya, pumunta kami sa abroad. Ang nagbilin sa amin ang isang traveling overseer. Ito ang listahan mo para hanapin mo ang brother na ito. Nagka-check-in kami sa hotel. Kaya lang, siyempre, pulong. Kaya nag-iusap kami, tinawagan namin si brother na binigay ni circuit overseer. Mabuti na lang, Brad, sinabi niya sa amin, saan kayo nakatira? Dito lang po sa hotel. Ay, huwag na kayo mag-check-in yan. Dito na lang kayo sa bahay para madama ninyo ang pananampalata ng bawat. Nakatulong naman po siya sa amin, Brad. Kasi bakit? Napakapagpatuloy siya at nagpatibayan sa isa't isa. Nakalibre pa ng accommodation si Sister Calso at ang kanyang pamilya. Brother Arjona. Una kong pag-tour doon sa Luzon, wala pa kayong makakilala. Nag-van lang kami, 3 nights kami at 4 days. Pagkagabi, naghanap lang kayong mga kapatid. Ayun, napaka-makaamudi. Talagang kumpiyansa kami na hindi kami makatulog sa labas kasi wala kaming pera eh. Naghanap kami, ayun, tulog, pinapakain pa kami. Kaya talagang napakaganda ng itong uri ng organisasyon. Ano yung mapapansin nyo sa mga kapatid kahit minsan nyo lang sila nakita? O doon pa lang, hindi nyo naman talaga siya kaibigan o masasabing kakilala talaga, pero doon pa lang at nakilala nyo siyang kapatid. Brother Flores. Yun ang pagkakaiba sa atin, kasi nangyari ito sa amin doon sa ibang bansa sa California. Minsan, kayo yung kasama ko sa trabaho, may nakita kaming nag-house to house, mga Meksikano. Nang makausap ako, pakilala ko isang saksi. Ang malamang saksi ako, niyakap agad ako ng mga kapatid. Nagulat yung kasama ko sa trabaho. Sabi nila, bakit? Sino ba sila? Sabi ko, tanungin mo sila kung sino ako. Tinanong niya kung sino ako. Sabi niya, mga Meksikano, kapatid ko siya. Kaya nagulat siya, bakit may kapatid ako, mga Meksikano? Diyan ang pagkakaiba natin. Kaya tinanong ko siya, ikaw kung pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka sa yung katulad mo ng relihiyon, sasabihin mo kapatid ka nila? Sabi nila, Kisi Hoda, hindi nila ako kilala. Ayan, no? So ibang-iba ang bayan ni Jehovah. Mamaya papakita pa natin kung ano matututunan natin dyan. Dito muna tayo sa para po 8. Sa paglalarawan ni Lucas sa 7 araw na pamalagi nila sa Tiro, may iniulat siyang medyo nakakalito sa simula. Dahil sa ipinaalam ng Espiritu, paulit-ulit nilang sinabihan ng mga kapatid sa Tiro, si Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Nagbago ba ang isip ni Jehovah? Ayaw na ba niyang papuntahin si Pablo sa Jerusalem? Hindi. Ipinahihiwatig lang ng Espiritu na darana si Pablo ng malupit na pagtrato sa Jerusalem. Hindi siya nito inutusang huwag nang tumuloy sa lungsod. Dahil sa pahiwatig ng Banal na Espiritu, nabatid ng mga kapatid sa Tiro na talagang mapapahamak si Pablo sa Jerusalem. Kaya naman, pinipilit nila siyang huwag nang pumunta sa lungsod. Siyempre, ayaw nilang may masamang mangyari kay Pablo. Pero dahil determinado si Pablo na gawin ang kalooban ni Jehovah, tumuloy pa rin siya sa Jerusalem. Tanong sa 8, paano natin dapat unawain ang Gawa 21:4? Brother Umali. Yung phrase na dahil sa ipinaalam ng Espiritu, hindi ibig sabihin no, nagbago yung sagot o yung gusto ni Jehovah. Ibig sabihin lang nun, nalaman ng mga kapatid yung kalooban ni Jehovah at yung mangyayari kay Pablo doon sa Jerusalem. Kaya naman, syempre, dahil may pag-ibig pang kapatid, tinry nilang pigilan ngayon si Pablo. Pero syempre, dahil loyal si Pablo sa assignment niya, tumuloy pa rin siya. Maraming salamat. Anong pagkakaiba nito dun sa unang ipinaalam ng Espiritu na tinalakay natin noong nakaraang linggo? Kung bakit siya naglalakbay? Anong pagkakaiba nitong Gawa 21:4? Actually, nasa Gawa 20, 22 hanggang 23 yun naman. Pareho la ba? Brother Belmonte.
Yung unang tinalakay po kasi natin, may pangitain si Pablo po na may isang espiritu doon na nagsasabing tulungan mo kami sa, ewan ko po kung sa Macedonia yun Pero dito naman po sa Gawa 21:4, hindi naman sinabi ng espiritu na huminto siya o wag siya pumunta, kundi ipinakita lang sa kanya kung ano yung kahihinatnan niya po pagpupunta po siya sa Jerusalem. Maraming salamat. Brother Arjona. Medyo ang point lang kasi ng mga kapatid, dahil nga sa sinabi na may mangyari sa kanya, kaya medyo, yun nga, gaya ng nabanggit, medyo nag-concern sila masyado. Kaya out of emotion, sabi nila, huwag ka nang pumunta roon. Pero ang punto talaga doon, yun talagang layunin. Napapunta siya ni Jehovah doon sa Jerusalem, ano man ang mangyari. Pinaalam na sa kanya posibleng mangyari sa kanya roon. Yan. So Brother Calzo. Yung mga kapatid sa Tiro, banal na espiritu rin ang nagsabi sa kanila na huwag ka nang tumuloy. Pero ang layo nilang noong mga kapatid doon, dahil alam nila na nga na daranas siya ng matinding kahirapan, o kaya kaya gusto lang nilang maprotektahan siya. So pareho lang, hindi naman nagbabago si Jehovah na hindi siya tutuloy doon. Bagaman parehong sinabi ng banal na espiritu yon. Pero ang sinabi kay Pablo, tutuloy pa rin siya. Pero yung mga taga-Tiro, alam nilang tutuloy, kaya lang pinapayon siya na baka delikado buhay mo doon. Maraming salamat. Sister Blancad muna. Dito sa 22 kasi Gawa 20:22, sabi doon, itinutulak ng banal na espiritu si Pablo na pumunta sa Jerusalem. Pero doon sa 21:4, na kundi pinaalam lang ng banal na espiritu kung ano yung mangyayari kay Pablo sa Jerusalem. Yan, no? Hindi naman pinipigilan talaga. Hindi naman talaga hihinto at aalisin. Brother Luistro. Tandaan natin, may purpose din yung pagpunta niya. No? Kasi may dala siyang contribution para sa mga kapatid. Kaya hindi talaga siya pipigilan ng banal na espiritu para hindi makarating sa Jerusalem. Binanggit lang dito, ang magandang point dito, paulit-ulit na sinasabihan ng Espiritu, pinapaalam sa mga kapatid, yung mangyayari kay Pablo, ibig sabihin, talagang alam na ni Jehovah yung mangyayari para sa kanya. Pero siya, bilang talagang lingkod ni Jehovah, ano man ang mangyari, gagawin niya yung atas sa kanya at yun nga ay makarating sa Jerusalem. Kaya tumuloy pa rin siya sa Jerusalem. Ngayon, tingnan natin kung ano matututunan natin dito para po 9 at 10. Habang pinipigilan ng mga kapatid si Pablo, malamang na naalaala niya ang nangyari kay Jesus nang sabihin niya sa mga tagasunod niya na pupunta siya sa Jerusalem, magdurusa ng husto at papatayin. Dala ng emosyon, nasabi ni Pedro kay Jesus, "Maging mabait ka sa sarili mo, Panginoon. Hindi yan kailanman mangyayari sa iyo." Sumagot si Jesus, "Diyan ka sa likuran ko, Satanas. Hinahadlangan mo ako sa dapat kong gawin. Dahil hindi kaisipan ng Diyos ang inisip mo, kundi kaisipan ng tao." Determinado si Jesus na magsakripisyo at tuparin ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Gayon din si Pablo. Maganda naman ang intensyon ng mga kapatid sa Tiro, gaya ng intensyon ni Apostol Pedro. Pero hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos para kay Pablo. Mas gusto ng mga tao sa ngayon na maging mabait sa sarili nila o sundin ang pinakamadali para sa kanila. Karaniwan ang mas pinipili ng mga tao ang relihiyong walang bawal at hindi mahigpit. Pero salungat ang kaisipang ito sa sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan. Ang pagsunod kay Jesus ang tamang landasin, pero hindi ito madali. Tanong sa A, 9 and 10A, nang pigilan ng mga kapatid sa Tiro si Pablo, ano ang malamang na naalala niya? Ito lang, kay Sister Juvie. Austria. Nang pigilan ng mga kapatid sa Tiro si Pablo, malamang na naalala niya ang mga nangyari kang Jesus nang sabihin niya sa mga tagasunod niya na pupunta siya sa Jerusalem, magdurusa ng husto at papatayin. Ano ba yung nangyari kay Jesus na katulad na pangyayari? Tama yun. Pero ano yung sinabi before kay Jesus? Brother Luistro. Ganun din sa Jerusalem din.
nangyari na talagang nahatulan ng Panginoong Hesus ng kamatayan. Pero bago yon, meron din mga apostol, kagaya ni Pedro, na nagsabi, Panginoon, maging mabait ka sa sarili mo. Kasi alam na ng Panginoong Hesus na pag nagpunta siya sa Jerusalem, papatayin siya o lilitisin siya, then papatayin siya, tapos pahirapan siya bago siya patayin. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, maging mabait ka sa sarili mo. Pero makikita natin yung determinasyon ng Panginoong Hesus na talagang gawin ang kalooban ni Jehovah. Kaya nga sinabihan pa nga niya si Pedro na, lumagay ka nga sa likuran ko, Satanas. Papakita na talagang ano man yung genuine concern ng mga apostol, naisin niyang gawin, unahin, yung paggawa ng kalooban ni Jehovah. Yan. Ano ang mas mataas? Yung concern ba ng mga apostol o yung kalooban ni Jehovah? Brother Mata. Ang malaga kay Pablo, ganun din kay Jesus, kalooban ni Jehovah. Kasi bakit? Jerusalem, ang pumapatay sa lahat ng mga propeta dahil sinugo mo. Kasama na si Jesus doon. Pero natinag ba doon si Jesus at si Pablo? Hindi. Hindi lang sa kanila yon. Makakahalaga sa kanila na gawin ang kalooban ni Jehovah. Maraming salamat. Brother Calzo, yung bang punto? May pagkakaiba naman yung mga kapatid sa Tiro sapagkat yung kanilang sinabi na huwag ka nang pumunta roon ay hindi dahil sa emosyon, kundi yun ang talagang binanggit naman. Kumbaga yun naman ang pinahiwatig ng Banal na Espiritu. Pero kay Pedro, hindi sinabi ng Espiritu yon. Kaya nasabi sa kanya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Pero yung mga kapatid sa Tiro, hindi naman ganoon ang binanggit. Yan. Pero kung sa paano man, kung mayroon siyang kakaibang intensyon o kaya maganda man yung intensyon niya, iba pa rin yung kalooban ni Jehovah. Ngayon tingnan natin, ano ang epekto nito doon sa letter B? Ano ang karaniwang kaisipan ng mga tao sa ngayon at bakit salungat ito sa pananalita ni Jesus? Sister Jenny Legasan. Sa ngayon po, mas gusto ng mga tao na sundin kung ano yung mas pinakamadali para sa kanila at piliin yung relihiyong walang bawal o hindi mahigpit na saan salungat ito sa sinasabi ni Jesus dun sa Mateo 16:24 na kung gusto ng isa na sumunod sa kanya, dapat niyang itakwil yung kanyang sarili, buhatin yung kanyang pahirapang tulos at patuloy siyang sundan. Hindi ito madali, pero ito yung tamang landasin. Maraming salamat. Ano yung karaniwan yung naririnig kapag kayo ay nasa larangan, may kinalaman dito? O kaya kung meron kayong di-saksing kamag-anak. Yan. Sister Vasquez. Kadalasan na sinasabi nila marami kayong bawal. Hindi kayo nagse-celebrate ng Christmas, hindi kayo nagse-celebrate ng birthday. Paano kung kaibigan mo o mahal mo sa buhay yung nagse-celebrate, tapos hindi ka pumupunta? So ang nangyayari, parang nagigilty ka pa sa sinasabi nila sa iyo. Maraming salamat. Isa yun sa mga okasyon. Brother Mata. O kaya pwede naman nang sabihin na kawawa naman kayo, mabahay-bahay kayo dyan, ikaw nagtanim kayo ng kamote, may makukuha pa kayo. Kailang kamote lang kasi yung kaligayahan niya. Di ba? So sinasayang nyo lang yung panahon nyo dyan. Bakit kayo nangangaral? Mag-SM na lang kayo. O kaya magpahinga na lang kayo sa bahay kung hindi naman kayo nagtatrabaho. O kaya magtrabaho na lang kayo para kumita kayo. Meron pa kayo nakitang punto? O kaya napaharap kayo sa ganitong sitwasyon? Brother Calzo J. Kaya kinakailangan ng pagkakaroon ng pagsasakripisyo sa pagsunod kay Jesus. Kasi sa paraan pala ng pagbabahay-bahay natin, gumagawa tayo ng panahon para sa pagbabahay-bahay natin. Kaya isa na itong pagsasakripisyo dahil mahal natin si Iyo. Patingka rin natin sinabi ni Brother J. Pakisuyo yung ating picture. Yan. Ano makikita natin dyan? Asan tayo dyan? Sister CK. Binanggit nga na kailangan yung pagsasakripisyo. Kaya yung pagsasakripisyo niya, pati emosyon mo, isasacrifice mo. Lahat. Kasi nga, kaya tayo nabautismohan, pag-aari na tayo ni Jehovah. Kaya kailangan ready talaga yung ating mental at physical at emosyon. Ano yung ginagawa ng isang kapatid dyan? O Sister Villapan, Sister Carpio? Irene. Tulad po sa aming compound, napapaharap lagi ako doon sa pagsalansang ng biyanan ko. Although
medyo kailangan tapangan ko lang ng konti dahil lagi na siya, nandyan siya sa gate. Lagi niya sinasabing, nag-uubos ka na naman ng oras. Kailan ka na naman babalik? Pwede bang umabsent ka muna dyan at tulungan mo ako dito? Para pong napakahirap din na iwanan ko siya pero kailangan kong gawin muna ang gawain ni Jehovah na inakaata sa akin. Kailangan tayong maging balanse, no? Sister Arjona. Sa picture po, dalawang brother. So, parehong saksi. Pero magkaiba ang saloobin. Yung isa baka nakatingin na siya sarili niya, siguro tapos na po yung paglilingkod. Pero yung isang kapatid, gusto pa niyang kumatok, tapusin niya siguro yung isang bahay. So sa katulad na paraan, baka yung kagaya doon kay Pedro, gusto niya na si Jesus ay maging mabait sa sarili niya. Pero yung saloobin ni Jesus, yung paggawa ng kalooban ni Jehovah. Yun, overtime ni. Tama na. Pero sabi ng isa, hindi, huling bahay pa to. Katokin natin ito. Anong kaibahan ng mindset ng mga tao sa ngayon sa mindset ni Jesus? Na itinuturo sa atin ni Jesus. Sister Vasquez. Mindset ng tao ngayon maging mabait sa sarili. Pero ang mindset naman ng Diyos ng Panginoong Hesukristo, sakripisyo, magsakripisyo ka para sa iba. Maraming salamat. Para po 11 tayo. Oras na para magpatuloy sa paglalakbay sina Pablo, Lucas at ang iba pang kasama nila. Nakakaiyak ang eksena nang magpaalam sila. Kitang-kitang mahal ng mga kapatid sa Tiro si Pablo at buo ang suporta nila sa ministeryo niya. Ang mga lalaki, babae at mga bata ay sama-samang naghatid kina Pablo hanggang dalampasigan. Lumuhod sila at nanalangin at nagpaalam. Pagkatapos, sumakay na sina Pablo, Lucas at ang mga kasama nila sa isang barkong patungo sa Tolemaida, kung saan nakipagtagpo sila sa mga kapatid doon at nakituloy ng isang araw. Paano nagpakita ng pagmamahal at pagsuporta kay Pablo ang mga alagad sa Tiro? Sister Chares, Lara. Pinakita nga po ng mga kapatid sa Tiro ang pagmamahal at suporta nila kila Pablo dahil mababasa po natin sa awit 21:5, ito na po yung papaalis na po sila at sobrang nakakalungkot po yun sa bawat isa. Pero hinatid pa rin po sila Pablo at sumama pa yung mga kapatid na babae at mga bata para ihatid sila sa dalampasigan at nanalangin pa nga po sila ng nakaluhod ng sama-sama saka po nagpaalam sa isa't isa. Yun. Pansinin nyo, ilang araw pa lang yun, no? Yung nakakalipas, pero na-develop na yung pagmamahal nila sa isa't isa. So talagang iba yung bond ng mga magkakapatid sa pagsamba. Ngayon, naidako tayo sa 12 and 13. Kinabukasan, ayon sa ulat ni Lucas, nagpunta ang grupo ni Pablo sa Cesarea. Pagdating doon, tumuloy sila sa bahay ni Felipe na ebanghelisador. Tiyak na tuwang-tuwa silang makita si Felipe. Mga 20 taon na noon ang nakalilipas. Inatasan siya ng mga apostol upang tumulong sa pamahagi ng pagkain sa bagong tatag na kongregasyong Kristiyano sa Jerusalem. Matagal nang isang masigasig na mangaral si Felipe. Nang mangalat ang mga alagad dahil sa pag-uusig, si Felipe ay nagpunta sa Samaria at nangaral doon. Nang maglaon, nangaral siya sa mataas na opisyal na Etiope at binautismuhan ito. Napakainam na record nga ng tapat na paglilingkod. Hindi nawala ang sigasig ni Felipe sa ministeryo. Ngayong naninirahan na siya sa Cesarea, abala pa rin siya sa pangaral. Sa katunayan, ebanghelisador ang itinawag sa kanya ni Lucas. Nalaman din natin na si Felipe ay mayroon ng 4 na dalagang anak na nanghuhula, na nagpapakitang tinularan nila ang halimbawa ng kanilang ama. Talagang sinikap ni Felipe na patibayin ang espiritualidad ng kanyang pamilya. Magandang tularan ng mga Kristiyanong ama sa ngayon ang kanyang halimbawa. Ano pat nangunguna sa ministeryo at tinutulungan ang kanilang mga anak na mahalin ang gawaing pangaral. Tanong, sa 12 and 13, letter A, anong record ng tapat na paglilingkod ang ipinakita ni Felipe? Talakay natin si Felipe ng mga nakaraang mga kabanata. Dito sa pagkakataong ito, merong ulat ng paglilingkod. Ano yun? Brother Luistro. Pero si Felipe, nakita natin, hindi lang basta magandang halimbawa sa gawaing pangaral, although tinawag siyang Philip the Evangelizer.
Kasi makita natin doon, 20 years before sa Jerusalem, appointed siya para mangalaga, para kung saan ay mga siwa doon sa pamamahagi ng pagkain, doon sa kongregasyon. Kaya meron pang extra activity pa si Felipe ng pagtulong sa mga kapatid. Sinabi rin dito na nung nagkaroon naman ng mga pag-uusing, punta siya sa Samaria, pagkatapos nandun na yung ulat na kung saan ay siya yung nagpatotoo at nagbautismo doon sa bating ng Etiope. Pagkatapos dito ay hindi nawala ang kanyang sigasig sa gawaing pangaral. Kaya naman ngayon, siya naman ay narito sa Cesarea at talagang busy pa rin sa gawaing pangaral. So imagine niyo mga kapatid, 20 years na yung pagitan simula nung inatasan siya hanggang sa panahong ito. Pero yung magandang ulat o record ng paglilingkod, pataas pa rin, progressive. Hindi nagpa-plateau, hindi nagiging stagnant. No? Magandang tularan yan si Felipe. Letter B. Bakit isang magandang halimbawa si Felipe para sa mga Kristiyanong ama sa ngayon? Mga tatay. May pamilya rin si Felipe. May mga anak siyang babae. Sister, brother, umali mo na. Na-maintain niya yung spiritualidad niya, kaya naman natularan siya ng mga anak niyang dalaga. Nagkaroon ng privilege yung mga anak niya na naging manghuhula. Kaya naman yung mga anak niya, spiritual din. Sigurado, meron din sila regular na family worship. Yun. So, na-impluensyahan niya yung mga anak niya. Tingnan natin yung kahon, mga kapatid, dyan sa baba. Cesarea, kabisera ng Romanong lalawigan ng Judea. Ano yung, hindi na natin babasahin itong portion na to. Anong magagandang features? So, bakit importante yung lugar ng Cesarea? Ano meron dun? Brother Arjona. Yung background nito, batay sa ulat ng gawa, yung Roman province ito na may city na kabisira na Cesarea. No, tapos ang founder nito, si Herodes na Dakila. At pinangalan naman kay Caesar Augusto. No, tapos yung kultura nila ay yung Greek, Hellenicization ng Grego, no? At pinapakita dyan na may templo dyan na nakaalay sa Diyos ng tawag na si Caesar. At ang mga karamihan ng mga mamamayan doon ay mga hintil. Yun ang ilang impormasyon. Ano ang nangyari kay Pablo dito sa Cesarea? Bakit ito ay medyo memorable para sa kanya? O hindi niya malilimutan, hindi man memorable on a good part. Pwede rin. Ano nangyari sa kanya? Sa bandang huli? Brother Belmonte. Sa gawa 9:28 to 30 po, dinala po siya dito upang makaligtas po sa tangkang pagpatay sa kanya. Dumaan po siya sa Cesarea matapos yung ikalawa, tsaka yung ikatlong paglalakbay po bilang misyonero din po. At later on, Brother Luistro. Yung depensa ni Pablo, o parang somehow dito siya humarap kay Felix, kay Festus, kay Agrippa. Kasi 2 years siyang nabilanggo doon sa palasyo ni Herodes. Okay. So, kita natin, kaya memorable din para kay Pablo ito, bagaman naging gawain, yung napasulong niya yung gawaing pangangaral dito, pero nabilanggo rin siya dito. Kumusta naman yung sa kanina? So, na-impluwensyahan ni ang pangalan? Felipe, yung kanyang mga anak para maging, para manghula. Tanong, dun sa box, pwede bang maging ministrong Kristiyano ang mga babae? Ministrong Kristiyano, yung term na binanggit dito. Brother Arjona. Siguro, batid natin na sanlibutan hindi pwede sa ilang mga reliyon, Pero dito, sa payamang bilanggit sa Mateo 28:20 na inatasan niya, walang diskriminasyon na mangaral ang kanyang mga alagad, babae at lalaki. At pinatunayan niya na ganoon nga, kasi nung Pentecostes na ibusong banal na Espiritu, kasamang mga babae doon. No?
At yun na naging sila. At kasama dito, halimbawa din ay si mga anak ni Felipe ng hula kaya mga ministro. Ang point lang ni Pablo, yung pagtuturo sa kongregasyon lang. No? Hindi pwede ang babae, kundi lalaki. Alamang dinatasan niya. Pero kung ministro, generic yun lahat, pangaral sa labas. Okay, so hindi pwedeng maging elder at ministerial na lingkod kahit gaano pa kagaling ng isang kapatid na babae. Pero pwedeng maging ministro. Huling para po tayo sa para po 14. Sa bawat lugar na pinuntahan ni Pablo, hinanap niya ang mga kapatid at gumugol ng panahon kasama nila. Walang alinlangan, tuwang-tuwa ang mga kapatid na patuloyin sa kanilang bahay ang misyonerong ito at ang kanyang mga kasama. Tiyak na nagpatibayan sila. Bukas din sa atin ngayon ang ganitong mga pagkakataon. Makikinabang ka ng husto sa pagpapatuloy sa tagapangasiwa ng sirkito at sa kanyang asawa, maliit man ang bahay ninyo. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa 14, ano ang tiyak na naging resulta ng pagdalaw ni Pablo sa kanyang mga kapananampalataya at anong mga pagkakataon ang bukas din sa atin sa ngayon? Sister Vasquez. Tiyak nga po na tuwang-tuwa yung mga kapatid nung makita si na Pablo. Sa panahon din naman natin ngayon, pwede din natin i-entertain yung mga CEO, asawa ng CEO, o maging yung hindi mga CEO. Minsan yung mga kapatid galing sa ibang bansa nangangailangan ng titiran, pwede natin ipatuloy sa ating bahay. Bakit? Kasi nagdudulot ito ng pagpapatibayan sa isa't isa. Maraming salamat. May nakita mo kayong punto, Sister CK Quinones. Opo, tama yun yung pagiging bukas palad at na-emphasize ito last week na bantayan na kahit hindi timing or hindi nakasked, kung yung pagiging mapagpatuloy sa ating kapatid ay dapat welcome yun. Kahit basta yun ang in-indicate dun sa talk. Maraming salamat. Sister Blancad. Marami na kasing karanasan na kapag yung isang pamilya nagpatuloy ng isang CEO, ng mga CEO, ay nagiging pagpapala ito sa kanilang pamilya kasi mas nagiging sumusulong yung kanilang pamilya. So, nagiging spiritual minded yung pamilya dahil dun sa pakikisama sa mga CEO. Maraming salamat. Oo, hinanap ni na Pablo ang mga alagad, mga kapatid, nasumpungan sila, sumama sa kanila, nagpatibay ang loob sa isa't isa at naging masaya sila lahat. Di ba? So, ganun din gagawin natin mga kapatid. Humanap tayo ng pagkakataon na hanapin ang mga kapatid. Nagbabakasyon man tayo, nagtatrabaho, nakita natin may cart dyan, baka pwede nating lapitan, kumustahin man lang sila kahit iba yung kongregasyon nila. Nakakapagpatibay loob yon kasi makikita nila, may mga ibang kapatid din pala sa ibang kongregasyon at makikita natin yung, maipapakita natin yung totoong pagmamahal na pangkapatid sa kanila. Pagpapatuloy natin ang kabanatang ito sa susunod na linggo. Maraming salamat, Brother Paharliaga, at sa inyong kasama sa mahusay na pagtalakay ng ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang lubusang magpatotoo sa mabuting balita. Bilang recap sa ating natanggap na masasaganang espiritual sa gabing ito sa ating tatlong bahagi ng pagpupulong mula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Nakita natin yung napakarami nating dahilan kung bakit dapat natin purihin ang Diyos na Yehova dahil nagmamalasakit siya, naiintindihan niya tayo, binibigyan niya tayo ng pribilehiyong maging bahagi ng bayan niya. Sa spiritual na hiyas, tinalakay sa atin kung paano natin higit pang purihin ang Diyos na Yehova sa kanyang mga nilalang. At doon sa apat na mga may bahagi, nakita natin kung mga pamamaraan upang maging mahusay tayo sa ministeryo. At doon sa huli, yung pamumuhay bilang Kristiyano ay naging maliwanag sa atin kung gaano naging masulong ang bayan ng Diyos na Yehova sa taunang ulat ng paglilingkod. Lalong-lalo na sa ating bansa. At ganoon din, sa pag-aaral ng bantayan, nakapagpapatibay, iliwanag sa atin kung gaano nagsakripisyo si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama na dapat na nating tularan. Kaya dito po, nagtatapos yung ating pagpupulong sa gabing ito. At ito ay
Sasaraduhan natin sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Ating pakisuyong awitin muli ang awit bilang 37. Buong kaluluwang maglingkod kay Jehova. At hinalaw ito sa aklat ng Mateo 22:37. Nais nating pasalamatan lahat ng gumanap ng kanilang bahagi, mahuhusay na pagganap ng kanilang bahagi. Kaya awitin natin yung awit 37. Sundan natin ang pag-awit, ang himig ng ating musika.